Your life. Kailangan ko lang mas maaga matapos, attorney. Magsasara kasi itong lugar nandito ako. Okay. O yan, naka-live na tayo. Mga kabunyog, mga kababayan, sa lahat ng aming mga viewers dito sa aming regular na programa ni former Secretary Ronald Llamas, itong Dos Amigos. Kanina ko pa kayo nakikita na mga nagko-comment, naghihintay. Medyo nahirapan lang kami, technical problem pag simula. Now, greet muna tayo sa ating mga viewers. Happy weekend po sa inyong lahat. Sa kabila ng napaka madilim na linggo. Pinagtatawanan tayo ng mundo. Nabasa ko sa New York Times, Washington Post, sa Al Jazeera, sa British Broadcasting Corporation, CNN, no? Talagang we were making a spectacle out of ourselves. At least yung Senado natin. No? Kaya nakakahiya. Pero in spite of that, ay happy weekend po sa ating lahat. Dahil hindi naman lahat ng Pilipino ay kasing walang hiya nitong mga senador na ito. At saka hindi na, katatapos ko nga lang mag-live, sabi ko, may bago na naman yatang bago na naman na komprontasyon o gulo na gustong pasukan itong si Cayetano. Ay di ba ngayon sa programa ni Ombudsman Buying, in-announce niya na hindi daw ni-receive ng staff ng Senado yung subpoena. At saka malamang pati yung order na preventive suspension doon kay Aplaska. Ay ibang klase ito. Yan, makikipagkonfrontasyon na naman siya sa lahat Ano yan, attorney? Separate Republic ba ang Senado? Separate Republic ba yan? May sariling private army, may sariling batas, may sariling konstitusyon. No? Ano ang tingin ba nila sa mga sarili nila? Diba? Grabe, no? Almost 90% sa survey, sa social media ay galit na galit sa kanila at hindi naniniwala sa kanilang versions of events. No, buti naman. Buti naman at hindi naniniwala. At galit na galit ang mga tao. Dito kay Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cayetano. Parang hindi pa nila nararamdaman yung galit na yan . At ngayon, tingin ko, dagdag pa yan. Ba't tayo nilabas yung CCTV? Akala ko ba wala naman silang tinatago? Diba? Tapos sabi ni Jinggoy, nung sumisigaw siya, itago ang CCTV, itago ang CCTV. Gusto lang naman daw niya i-secure. No? Saan niya sinecure? Sa Inidoro? No? Kaya ngayon, lalong nagsususpecha mga tao. Kanina nga, 89% na ang nagdududa at ang hindi naniniwala sa version ng Senado. Hindi pa nila nakikita itong ayaw pagbigay ng CCTV sa ombudsman. Di lalo na. No? Kaya dapat talaga, attorney, kalusin na itong mga to. No? Sobra na. Pero Banaldang mukhang maugong yung balibalita sa iba-ibang media outlets, lumalabas. Kahit na daw sino, basta't wag lang si Alan Peter Cayetano. Gaano ba katotoo yan? Parang totoo naman. Hindi sa akin ang galing yan, attorney. Sa Billionaire News Channel, hindi lang, kahit naman si Cayetano, inano rin . Sabi niya, namumonitor niya daw, tinatawagan daw yung mga... May mga plots. Oo. Ang isang sinasabi niya, yung pagka-cancel daw ng LEDAC meeting. Ano ba yan, Nald? Gaano ba ka-importante yan? At bakit niya nasabi na yung cancellation ng LEDAC meeting, parang tingin niya bahagi ng plot para i-unseat siya? Paano niya nabuo yung ganyang ideya? Well, yung LEDAC kasi, ito yung priority bills ng presidente, di ba? Pinapatawag yan para may isang kumpas yung mga priority bills. Pero usually naman kasi na talaga naman nakaka-cancel yan, napopostpone . No? Kung halimbawa, hindi pwede yung presidente, hindi pwede yung maraming mga kongresista at senador, etc. Napopostpone naman talaga. Wala naman yung naisip pahiwatig. Pero coming from a platter, it takes one to know one. Diba? It takes one to know one. Bakit? Yung kanya bang pag-oust
kay Senate President Soto, hindi ba yan plot? Ito yung problema kay Ambassador of Jesus Christ, masyadong ipokrito eh. Diba? Para siyang biktima. Biktima siya ng isang plot para palitan. Di ba yun yung ginawa niya last Monday? Di ba? Grabe naman yung kapal ng mukha nito. Diba? Tapos padasal-dasal pa. Di ko alam kung kanino siya nagdadasal. Tapos marami daw walang tiwala sa kanya, pero ang Diyos daw may tiwala sa kanya. Attorney, sino ba ang Diyos yung kanyang nire-refer? Kilala mo ba? Pareho ba kayo ng Diyos? Paano kami parang magkaiba eh? Yun na nga yung ano eh, yun na nga yung ano dito kay Cayetano eh. banggit ng Biblia, and yet matagal siyang naglingkod sa isang presidente o administrasyon na hindi marunong kumilala sa Diyos, binabastos pa. Minumura ang Diyos, minumura ang Papa, pinapapatay ang isang obispo at kardinal, di ba? Tapos ito pang si Alan Peter, nakita mo yung kanyang press con kahapon? Nasa likod niya, Psalm number 23. No? Though I walk in the valley of the shadow of death. Yun ang kanyang, meron pa siyang pakinong eh, no? Parang, naghihiyaw eh. Yung press con niya na isang araw, the Senate is under attack! The Senate is under attack! Hindi niyo ba alam na nangangali ba mga buhay niyo? Pinagalitan pa yung yung media. No? Yung media yung nandun sa labas, nandun sa koridor habang nagpuputukan. Siya nasa isang kwarto, kumakain. Diba? At nagse-selfie. Pero may reaction doon sa sabi niya na hindi ba kayo naawa sa kanila daw nung gabi daw na 'yon. Parang walang naawa. Halimbawa daw si Camille Villar, kapapanganak pa lang. Paano daw 'yun? Tapos daw yung kapatid niya, maganda 'yun. Nakumbinsido ka bang maganda yung kapatid niya? hindi. Kumbinsido ako, mas maganda kay Amy, yung kapatid niya. Ang beauty naman kasi is relative di ba? It is in the eye of the beholder. Saka paano napasok yung, seryoso siya nung nagsasalita yun hindi nagpapatawa. Ang sabi niya, itong kapatid ko, malusog yan, maganda yan. Pero, paano kung inatake siya sa puso? Inatake siya sa puso dahil may isang driver na volunteer ng NBI, nilusob sila. Yung makakabahan ka ba nun? At kanino nang galing yung karamihan ng putok? Di ba sa mga kanya, sa mga security ng Senate? Tapos ayaw pa nila ibigay yung mga security para mag-paraffin test, para mag-ballistic test, para tignan yung CCTV. Ano yung tinatago nila? Masyado namang obvious itong mga to. No? Actually, attorney, itatanong ko sa iyo, nasa level ba yan ng obstruction of justice? At ano ba yung parusa sa obstruction of justice? No? Paano? Clearly kasi, from my vantage point, di naman ako learned, di naman ako abogado, parang napakalinaw na ito ay obstruction of justice. No? Ayaw mong sagutin yung international warrant, which has the force of law. Because it is a treaty na pinirmahan natin. Ano ba yung paulit-ulit nila sinasabi na hindi ito galing sa local courts? Hindi ito batas natin. Treaty yun eh. Hindi ba alam nito mga kapwa-abogado mo kung anong ibig sabihin ng treaty? That it has the force of law? Tapos nag-i-invoke pa sila, wala, dapat daw extradition. Wala namang extradition sa isang ICC. Hindi naman bansa yun eh. Kaya, ikaw magbigay ng opinion mo dahil ako, kwan lang ako eh. Parang isa lang akong miron na nagpapanggap na may alam sa batas. Hindi, Nalda, kahit wag na nating banggitin yung ICC, yung Rome Statute, sabi nila kasi hindi na tayo member. Pero mayroon tayong domestic law tungkol sa pag ang krimen ay international humanitarian laws, yung mga genocide, war crimes at saka mga crimes against humanity, mayroon tayong domestic law niyan, 2009. Yung 2009 na yan nalo natin, yung Republic Act 9851. Yes. Nauna pa yan sa pag-member natin sa ICC. Nauna pa yan. At ang nakalagay dyan sa batas na yan ng Republic Act 9851,
kapag mayroong Filipino citizen na may kaso o iniimbestigahan sa mga krimen ng crimes against humanity, genocide o international humanitarian law, may option ang gobyerno na one, isurrender na lang doon sa nag-iimbestiga na or court or tribunal na nag-iimbestiga na sa kanya. May option na ganon, isurrender or i-extradite. So, ibig sabihin, nakalagay yan sa Republic Act 9851. So, ibig sabihin, nauna yan sa pag-member natin sa ICC. So, ibig sabihin, kahit wala pa tayo, hindi tayo member ng ICC, nakalagay na dun sa nakalagay na dun sa Republic Act 9851. So, ibig Tama. sabihin, may dalawang options ang gobyerno eh. Yun na yung pinapaliwanag din ng DOJ. So, it's up to the executive, especially sa presidente, upon consultation sa DOJ, sa OSG o sa mga legal ano bang i-adapt nating sa ganitong sa case ni Digong ang inadapt yung surrender nga eh. Dahil wala namang extradition with ICC eh. Doesn't exist. At saka yun na nga rin yung issue na na hindi na tayo member. O sige, para walang maging issue yan, okay, hindi tayo sa ICC directly makipag-cooperate sa Interpol kasi may obligasyon tayo sa Interpol. So, ngayon naman, ganun naman yung nag-press ko na si Secretary of Justice Frederick Vida na magsusunod, magkukumply. Ang tanong na lang kung paano yung mechanisms or pag-uusapan. Pero definitely, lininaw niya, definitely hindi tayo pwedeng hindi mag-comply dito. Kung paano na lang ang Kaya lang, alam nyo, ang nagpapahirap dito sa atin dalawa actually, Nal. Si Jun Vicrimulya at saka si Alan. Itong dalawang ito, nagkasundo sa issue na yan eh. Kaya medyo napipiko na nga si dating Senador Sonny Trillanes kasi pinaghirapan nila yung ICC na yan. Tapos ngayon, hindi mo makuha ang cooperation ng law enforcement agencies natin, particularly ang PNP. Kaya nga, NBI yung nagiging lead agency dito na hindi naman dapat sana eh. Dapat PNP dahil yan yung may malawak na manpower, yung network niyan, yan talaga. Pero attorney, sa press con ng Secretary of Justice, sinabi na niya na binding yung international warrant. Binding yung ating obligations mismo sa ICC. Parang sinasabi lang niya ay courtesy sa Supreme Court dahil sabi ng Supreme Court 72 hours, no? 72 hours na hindi sila nag-issue ng TRO, humihingi sila ng sagot. Diba? Pero that is courtesy. Hindi siya legal impediment. Dahil nga, walang TRO. Katulad na walang TRO nung panahon ni Digong, nung sinuko siya sa Interpol. Diba? Nung sinuko siya. So, parang hindi ko alam kung ano yung kanilang ini-invoke na kailangan dumaan sa local courts. Dapat, dahil ito ay labanan ng mga dayuhan at ng mga Pilipino. Nire-reduce nila sa ganun eh. Ito ay nationalism versus colonialism. Di wow, no? Sabi nga ng bunso ko. Oo. Nal, yung issue na yan, may nakita ako, maganda yung paglilinaw. Laging ini-issue, foreign court daw ang ICC. O yan, lininaw dito, international court at foreign court. Iba ang foreign court sa international court. Pag sinabi mong foreign court, yan ay korte ng isang banyagang bansa o dayuhang bansa. Pero pag international court, hindi yan court ng isang specific na bansa. Yan ay court ng lahat ng bansa na kumikilala sa korte na yan. So, huwag nating sabihin na foreign court ang ICC. Halimbawa nung World War II, matapos yung World War II, nilitis yung mga Nazi war criminal sa kanilang mga war crimes at genocide, crimes against humanity rin yun. Nag-create ng isang international court para doon. Yun yung Nuremberg Court. Kasi sa Nuremberg, Germany, ginawa yung trial. Ang composition ng court na yon, may American, may British, may Russian. So, international court yon, hindi yun foreign court. So, pagka-international court, sangkatauhan, ibig sabihin yan yung kinikilala ng iba't ibang mga bansa. Hindi yan specific country. Correct. So, huwag natin itong tingnan. Huwag natin itong tingnan na parang banyaga yung kumukontrol dyan sa atin sa usapin na yan. At saka meron siyang compelling
relationship sa atin. Bakit? Dahil pumirma tayo sa treaty at mismo yung ating Supreme Court sa kanilang obiter noong December 2020, yung Pangilinan versus Cayetano, di ba? Ay sinabi nila, meron jurisdiction sa atin ng ICC dahil tayo ay miyembro pa nung nangyari itong kasong ito. Di ba? And a treaty has the force of law. Di ba, attorney? Hindi naman yan pwedeng hindi pansinin. Hindi lang sa kaano yan, Al. Nasa konstitusyon natin yan, yung tinatawag namin sa College of Law, first year. Nagtuturo ako ng constitutional law, Doctrine of Incorporation. Ang ibig sabihin ng incorporation, yung doctrine na yan, yung mga treaties na pinasukan natin sa international agreements, they form part of the law of the land. Yes. So parang wag nating sabihin na ang may bisa lang sa atin ay yung mga domestic laws na ginawa ng Kongreso natin. Kahit yung mga tulad yung sinabi mo nga, yung mga international treaties and agreements na pinasok natin, yan ay nagiging part ng law of the land. Ibig sabihin, ang force and effect niyan, pareho na ng doctrine of incorporation. Ini-incorporate natin yan. At hindi lang yung mga batas, ay hindi lang yung treaties. Kahit yung mga international norms, yung mga international norms, ano yan? They form part of the law of the land. Binding yan Binding yan, oo. Ano bang ibig mo sabihin, attorney? Yung mga first year law students mo, mas matatalino pa kay attorney Alan Peter Cayetano? Yun na nga yung itong tungkol dito sa itong tungkol dito sa tingin ko hindi pagtanggap ng ombudsman ay ng Senado doon sa subpoena at saka sa order na preventively isuspend si Aplaska. Ang tingin ko diyan, ang binibasa nila diyan yung Ombudsman Act. Diyan kasi sa Ombudsman Act nakalagay talaga diyan na parang may exception sa ng ombudsman. Pero yun hindi ibig sabihin na total yung exception na yon. Kaya nga 'di ba? Exception Halimbawa nga Exception nga Oo, diba? pero Exception hindi absolute yun. Hindi absolute. Hindi ibig sabihin na wala naman lang magagawa ang ombudsman kasi sinabi doon except Congress. Pero except Congress sa impeachable officials. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo na pwedeng imbestigahan, di ba? Kaya nga si Sara Duterte pwedeng imbestigahan. Pero pwede bang kasuhan ng ombudsman? Hindi pa muna habang hindi pa na-i-impeach. Pero yung pag-iimbestiga, pwede. Yung preventively pag-suspend, actually yung preventive suspension ay part ng investigation. Kaya mo siya sinususpend para ma-prevent mo siya na doktoran ang mga ebidensyang iniimbestigahan mo. Kaya nga ang tawag pero pwede ba pero attorney, pwede bang yung sinasabi kasi ni Alan Peter, no? Dapat isuspend muna yung head ng NBI. Parang blackmail Gagawin namin ito pero unahin niyo muna yung head ng NBI. Pwede ba yung ganun? Parang blackmail. Bakit mo papakialaman ang discretion ng NBI, ng ombudsman? Sa ombudsman yan Oo. I-suspend din daw, hindi lang yung head ng security ng Senate. I-suspend din daw yung head ng NBI. Ano yan? Precondition? Bago sila sumunod? Ito na nga yung dito kay kay Alan Peter. Kaya sa tingin ko na sana itong mga senador mahimasmasan na sila. Willing pa ba sila na talagang wasakin na ng todo ni Cayetano ang Senado? Actually, bagsak na ang reputasyon ng Senado in just a matter of ilang days. Sa leadership ni Alan Peter Cayetano, lalong dumausdos pababa. 'Di ba? Ang doble yung approval rating ng Congress sa Senado. Dati lagi mas mataas ang Senado sa Congress. Aba ngayon, Congress pa ang mas mataas. Halos doble yung approval rating at saka tiwala ng mga tao sa Kongreso kesa sa Senado. Hindi yan nangyayari before At tingin ko patuloy pa yung bababa dahil dito sa pamumuno ni Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cayetano, na sabi niya kahapon ay siya daw ay pinagkakatiwalaan ng Diyos. Imagine mo yun, anong problema nitong taong ito?
invoke ng Diyos. Di ba may problema yan? No? Ano yan, Al? Mm. Baka makarating tong mga ang talakyan natin ngayon. Titirahin ka na naman yan. Tinira ka na niyan nung isang araw. Oo nga, ang dami ko daw drama. Sabi ko, pero alam ko natutuwa kang binira ka niya. Hindi, lungkot na lungkot ako. Affected ako masyado. Hindi ba halata, attorney? ano ito eh. Pero Nalda, gusto niya pang mag-apologize sa kanya, mag-sorry, mag-ano sa kanya, humingi ng apology, yung mga deans ng law schools, Nald. Alam mo kung bakit daw dapat mag-apologize sa kanya? Kasi sabi daw ng mga deans at professors ng ilang mga law schools, yung linabas nilang statement, kaya daw nila pinalitan ang liderato ng Senado kasi hindi itutuloy ang impeachment trial. Ngayon, magkukonvene daw sa sa May 18. Mayroon na siyang linabas na order na mag-ready na ang mga senador. Magkukonvene sila 3 p.m. sa May 18. O sana naman, sabi niya, mag-sorry daw sa kanya ang mga deans ng law schools. Patunay na hindi totoo yung sinasabi nila na hindi nila itutuloy ang impeachment. Ikaw, Banal, magsusuri ka ba rin ba sa kanya? Hindi sinasabi lang, it's a warning ng mga dean ng mga law school. It's a warning. Dahil sakto yung pagbabago ng change of leadership nung impeachment sa House. Parang saktong-sakto. Mahirap naman na yun ay coincidence. Diba? Pero hindi ako magugulat na babaguhin niya yung kanyang mensahe dahil durug na durug yung kanyang imahe. Diba? Hindi ako magugulat na i-dribble niya yung impeachment. Sige, simulan natin. No? Pero hindi natin alam kung ano mangyayari dahil nung nakaraan kasi, di ba siya yung author ng remand? Kahit wala sa konstitusyon, kahit wala sa batas, sa kanya lang galing yung inimbento na remand, di ba? Baka meron na naman siyang maimbento, di ba? O kaya ay bilisan yung trial, no? Bilisan at hindi na lumabas yung mga testimony, hindi na lumabas yung testigo dahil yung pagbobotohan yan by a simple majority Di ba? Halimbawa, bubuksan ba yung mga bank accounts? Pagbobotohan yan sa Senado. Pwedeng yung kanyang mayorya ay hindi sumang-ayon na buksan yung mga bank accounts. So marami pang pwedeng mangyari. No? Kaya yung concern nitong mga dean ng mga law school ay ang daming excuse nitong si Alan Peter at malinaw sa kanya, ang usapin dito sa kanilang statement, hindi siya mapagkakatiwalaan at hindi mapagkakatiwalaan yung kanyang slight o slim majority ng mga senador na puro kaso. Huwag mong kalimutan yung kanyang minority, 2 ron ay may kaso sa ICC. 4 doon may kaso ng plunder sa ombudsman. Tapos 3 ron may mga kaso yung mga negosyo. Diba? So yan yung kanyang majority. Kaya very concerned, hindi lang mga dean ng mga law school. Very concerned lahat ng mga legal luminaries. Very concerned ang Integrated Bar of the Philippines. Maraming concern dito. Very concerned yung simbahan. Nabasa mo ba yung statements ng CBCP, ni Cardinal David, ni Archbishop Soc Villegas? No? Gusto ba niya mag-apologize din sa kanya yung simbahan? Talaga namang hindi siya mapagkakatiwalaan. Diba? Wag na ako, wag na ikaw. No? Itong simbahan, yung Catholic Church, yung mga deans ng mga law school, yung mga legal luminaries, mismo yung kanyang partido sa UP, pinaparesign siya. Diba? Yung Tugon na nag-unite with Samasa, magkalaban na partido sa UP, nag-unite para hingiin yung kanyang resignation as Senate President, as even as a Senator. Dahil ang casualty rito, attorney, ay hindi lamang siya. Dati na siyang damaged goods Ang casualty rito ay yung Senate as an institution. Yun yung pinakamasama niyang ginawa. Pero mayroon ang latest ngayon na
mukhang kahit yung mga kasamahan niya sa majority, sa mayorya, mayroong parang ano na willing nang i-give up si Cayetano kahit na sino na lang. Actually, nabasa ko may statement niya, may maiksing statement si Senador Kiko Pangilinan. Nabasa mo ba 'yon? Nagde-decline siya, sabi niya nagde-decline, sabi niya ayaw niyang maging Senate President. So Ino-offer parang sa kanya. may tumawag yata sa kanya na ino-offer. Ibig sabihin, mukhang seryoso talagang may mga ibig sabihin niyan, hindi na lang yan galing sa yung grupo ng minorya ngayon, yung grupo nila Lacson, nila Soto. Mukhang galing Yes. sa grupo rin nila ng majority mismo, parang anybody na nga, wag lang si Cayetano kasi talagang na-damage yung reputasyon Institusyon. ng Senado Kung nitong ikaw, nakaraan. attorney, kung ikaw halimbawa ay isang senador at nakita mo yung nangyari nitong nakaraang mga araw, di ba? Nakita mo kung paano ang bilis gumuguho ng Senado. Tapos yung mga namumuno ay puro mga scoundrels. Imagine mo, mga pinuno, si Jinggoy, di ba? Pinuno si Alan Peter. Babalik sa Blue Ribbon si Marcoleta. Nakaka-expose pa lang ni Ping Lacson na may 500 million na allocables. 'Di ba? Tapos Nal, Nal, Si Bato gagawing chairman ng Committee on Public Order. Kung Nal, ikaw ay senador na may kaunti lang na prinsipyo, ikaw ba ay gusto maging bahagi ng ganitong klaseng majority? tsaka, hindi Nal, matindi. Si Robin Hood Padilla, chairman ng Committee on Basic Education. 'Di ba? Ha? ano, ano bang mangyayari sa atin, Nal? Yung 'Di ba? mga pinaghirapan ni Senador Bam Aquino. Para ibibigay mo yung basic education. Paano kaya niya? Paano niya kaya, siyempre, magpapatawag siya ng mga consultation, mga meeting sa mga, DepEd, heads ng schools. Ano bang alam niya doon sa basic education? Eh, Pero galit na galit si Soto at saka si Ping Lacson kay Loren. Dahil kasama pa siya sa mga pulong nila. Yung pala, bumaliktad na siya. Di ba? Kaya siguro kahit babaliktad yan sa mayorya, sa bagong mayorya, baka hindi natanggapin yan. pero, No? Analda, kahit yung Assumption College, yung student council ng Assumption, mayroon Tinanggal yung silang, kanyang picture sa may kanilang mga alumni luminaries. Di ba? Wall of Empowered Women. Ikinahiya siya nung kanyang eskwelahan. Hindi yan maliit na bagay, ha? Mm. Kaya ibig sabihin, Kaya nga ikaw, attorney, kung ikaw ay isang senador na miyembro ng mayorya ngayon at nakita mo yung mga nangyari na pambababoy sa iyong institusyon, kahit papano naman, no, kahit kaunti lang ang iyong paninindigan, integridad o prinsipyo, may hiya ka naman ng sobra. Unless, sobra ka ng walang hiya, katulad ng mga DDS senators. Diba? tsaka ito, kumbaga, ako nga, diniscuss ko yan Nald, sa bakit ang Pilipinas, nung yung mga framers ng konstitusyon natin, nag-decide sila na gawing bicameral. Kasi may option naman na gawing unicameral eh. Ibig sabihin, isang chamber lang, isang house. Mas mabilis, Ang talagang paliwanag dyan, una, check and balance. Ibig sabihin, yung batas na lalabas talagang nabusisi kasi may dalawang chamber na nagbubusisi ng batas. Parang mapapaganda siya talaga. Pangalawa, Nald, yung Senate ay yung kasing House, district ang representation. So medyo parokyal. Parokyal, medyo limited. Pero yung Senate, large, national. National ang kanilang perspective. Kaya tinitingnan mo yung mga batas from the perspective ng mga districts o ng local districts at sa perspective ng national. So pagdating sa Senado, ang inaasahan, ang komposisyon ng Senado ay may mga leaders na may wisdom, may experience at may kaalaman. At ito rin dito nang gagaling yung mga susunod na presidente at vice-presidente. Ganon katindi yung imahe na
ng Senate. Kaya nga, kahit naman sa Roman, di ba? Sa Roman, system, Senate, pag sinabi mong Roman Senate, ano yan? Yan Sila yung, yung, yan yung pinakamataas. oo, Diba? sa Yan ang matured na mga ginagalang. wise na tao. Matured Oo. na wise na tao. Ay, ganyan Pero ganyan kaya ang baka, Senado natin. pero baka okay na rin yung nangyari, attorney, dahil minsan yung mga tao, kailangan talaga yanigin mo eh. Diba? Para magising sa kanilang indifference, sa kanilang apathy. Minsan, kinakailangan mo yan eh, para magising yung mga tao sa kanilang ilusyon. Tingin ko sa mga lumalabas na survey, ang laki ng pagbabago ng tingin ng mga tao sa kanilang mga leader, lalo na sa kanilang mga senador. Mula doon sa mga chinadors, mula doon sa mga plunderers na mga senador, hanggang doon sa mga kasama sa crimes against humanity. Di ba? Ngayon lang tayo nagkaroon ng ganyang senado, di ba? Na lantarang taksil sa kanilang bansa in support of a foreign invader. Ngayon lang tayo nagkakita ng mga ganyang karaming plunderers na parang hindi natatakot na magnakaw ng daang-daang milyon at daang-daang bilyon. Ngayon lang tayo nakakita ng at least 2 senador na may international warrant dahil sa crimes against humanity, krimen sa sangkatauhan. Sa aking almost 50 years in politics, ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng kawalanghiyaan, ng ganyang karaming kawatan. Mahiya naman tayo sa ating mga sarili. Diba? Kung hindi tayo mahihiya sa ating mga sarili, mahiya naman tayo sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa susunod na henerasyon. Diba? Doon man lang mahiya tayo. No? Doon man lang. Grabe na itong nangyayaring ito. Hindi lang yung institusyon ng Senado ang nakataya rito. Yung ating self-respect ang nakataya rito. Pinagtatawanan tayo ng buong mundo. Naghahabulan na ang tono ay Mission Impossible. Naghahabulan sa stairway. Diba? At nadapa pa. Yung pala, ang humahabol sa kanya, mga staff din niya. Sinerve lang siya ng warrant ng 2 babaeng NBI. Ayun, nagkakaripas na ng takbo. Diba? No? Ang tapang-tapang pa naman. No? Come and get me. Yun ang sabi niya. Binigyan siya ng warrant ng 2 babaeng NBI agents. Tinulak pa niya. At dapa sa pagtakbo. Yung pala, yung mga humahabol sa kanya, yung mga nasa likod niya, mga staff lang pala niya. Hindi naman pala mga NBI yun. Di ba? Grabe. At saka bago nagsimula yung putukan, attorney, sineset na nila yung predicate na sila ay lulusubin. Na sila ay, kaya tatawag sila ng rally ng mga supporters nila sa labas ng Senado. Diba? Parang nakadesenyo na eh. Nakadesenyo na yung ambush me. Diba? Nakadesenyo na, sabi pa nga ni Amy, magdedeklara ng martial law ang kanyang kapatid. Ipapapatay daw sila lahat. Diba? Grabe yung drama, diba? Then, Nal, saka sabi ni Amy, nung nag-live si Amy noon, sabi ni Amy, pinapanood ko ngayon sabi niya, grabe, nandito na sila sa loob ng Senado. Ano na yun? Ay, lumalabas, hindi naman pala nakapasok sa Senado yung wala naman pumasok sa Senado. Binabarena yung Senado. Yung pala, ang ginagawa, nilalak yung pintuan para walang makalabas. Ang sinasabi nila, binabarena para makapasok. Diba? At most, meron kang 5 NBI agents sa GSIS. Dahil humingi ng tulong yung general manager ng GSIS dahil nakarinig siya na pinapaputukan sila. Kaya humingi siya ng tulong. Diba? At inamin ni Mau Aplasco, yung head ng security ng Senate, siya yung unang nagpaputok ng warning shot. Hindi ka pwede magpaputok ng unang warning shot sa mga law enforcers. Hindi ka naman law enforcer eh. Diba? Para ka lang private security guard. No? Na glorified. At hindi ka pwede magpaputok ng warning shot sa isang enclosed area. Dahil baka i-put mo in harm's way yung ibang mga tao ron, yung mga media, yung mga empleyado. Tapos, ang dami mong pinaputok. Puro sa kisame. Puro sa mataas. Sino ba binabaril nila? Mga toko? Mga ipis?
Yung ba yung binabaril nila? Kaya talagang nagsususpetsa yung mga tao na ito ay clearly a setup. No? At hindi mo yan maaalis sa mga tao because of the indications nung nangyari. Pasensya na, attorney, kinakailangan kong umalis. Meron pa akong isang meeting na mahalaga. Papaliwanag ko na lang sa'yo later kung ano yon. Okay.